Ayan, kita nyo, magsisisi siya sa huli sa ginawa niya sa dalawa o dyan sa isang rider. Yung rider ay naku naman, papunta siya sa unahan. Then yung isa naman ay, kung mapapansin mo ito kanyang bitbit. Bitbit niya yung kulay black na parang garbage bag na nakikita natin palagi sa mga tabi ng daan. Ngayon, hawak-hawak niya para siyang basketballista na nagpa-shoot lang. Malamang hinahabol siya ang style nito. Kung di tayo nagkakamali, parang hinahabol siya ng mga authority din. Hinahabol siya, tumakbo siya at nakita niya wala na siyang mapaglagyan, wala na siyang mapagtaguan nung kanyang bitbit na parang nilooban niya sa isang malaking gusali. Tapos nung bitbit niya na ay malapit na siyang mahuli, mahabol, ay kinuha niya at ipinasa niya dyan sa kabila. Tingnan mo naman tong dalawa na may-ari niyang compound. Yung may-ari ng compound talagang tuwang-tuwa sila dahil nakita nila yung ang laman is para siyang wallet. Parang wallet na punong-puno ng dollars o kaya naman kung ano man yang inilagay dyan or kung ano may isinilid niya dyan. Punong-puno, nakita niya talaga. At nung makita niya, tinawag niya yung kanyang kasama. Nung makita niya, yung kasama niya naman is patingin-tingin sa kabila para naman ma-sure niya na wala nakita sa kanila. Ngayon, nakita nila yung laman is talagang paldong-paldo sila, jackpot sila. Ang swerte nila dahil sa kanila tinapon. Pero ang problema na ito, kung nakuhanan sila katulad ng napapanood natin na yung tumakbo ay talagang sa kanila na ilagay yung mga ganyang item. Kaya talagang delikado rin yung ginawa nitong dalawa. Dapat kung magsuswimming ka nga naman ng hindi ganito, yung magsuswimming ka na ganyan, tatalon ka sa pinakamata. Eto naman ang matindi dito, na-rescue na nga siya, okay na. Okay na, safe na yung buhay niya. Pero may dumating pa at muli siyang tinarakan ng kung ano-ano. Tingnan nyo naman, oh, ayan, naglagay ulit ng gripo, naku naman, at napatakbo nga siya. Grabe naman itong pangyayari nito sa kanya. Talagang hindi talaga inaasahan, pero nakatakbo pa rin siya. Di natin alam kung anong mangyayari sa kanya. Palagay nyo ba yun ay mabubuhay pa? Malamang ito ay sa loob ng isang establishment na talagang kitang-kita nyo naman yung ginawa ng lalaki na to. Kaya nanggigigil sa kanya yung isa na merong ari ng store na kanyang nilooban at sa kinaumagahan or ginawa niya yan sa maraming tao at nakita niya na pwede niyang ilagay sa kung saan-saan part ng kanyang katawan yan. Then, ayan, nahuli siya at ayan, kita niyo mga security. Then, nakatikim pa siya ng kakaiba. Grabe naman to. Grabing pangyayari. Naku naman. Kung sana hindi mo ginawa yan, sigurado ay hindi mo sasapitin yung mangyayari sa'yo dyan. Bakit kasi ginawa mo yan? Grabe naman yan. Ito kasi, ang style niya is meron siyang hawak. Siyempre, yung hawak niya, katatakutan talaga siya. O, siyempre, yung kanyang gaganyanin, yung pag nanakawan niya ng ganyan, ay naku naman, matindi talagang katatakutan siya dahil may hawak siyang ganyan. Kaya naman kung merong ganito, naku naman, hindi mo talaga alam yung gagawin mo. Hindi mo alam yung gagawin mo dyan, sigurado ay lahat malilimas niya yung ganyan, yung ilang pera ba, ilang siguro lahat ng nasa kaha niya talagang sagad na sagad. Yan yung matindi diyan. Kaya naman, naku, dapat mag-ingat sa mga ganito. O, matindi, dapat may security para naman siguradong safe na safe ang ganyang office. Ito yung problema ng mga may tindahan. Itong mga kawatan na ganito, yung mga kawatan na ganyan na talagang pasimple lang pero napakatindi talaga kumilos, napakabilis. Pinapasok niya na lahat sa bag niya, hindi pa namamalayan ng may-ari. Siyempre kadami naman kasi inasikaso. Maraming tinitingnan, maraming bumibili, maraming kinukuha, nagsusukli.
At kung 5 yung bumibili, syempre yung isa o yung 3 ay hindi niya talaga ma-manage, isa lang, isa-isa lang, di ba? Kaya naman talagang luging-lugi ang ganitong tindahan na Sir, wag kayo manakit. medyo malamig na ang panahon, pero isa na namang road range ang namataan. Nakita nyo naman talagang mas mainit pa sa summer yung init ng ulo. Ngayon, medyo June na tayo ngayon at medyo mababa na ang temperatura. Hindi na masyado dapat nakakita ng ganyan. At karamihan sa mga ganyan ay pagkadating naman sa huli ay pinagsisisihan at useless yung galit nila, hindi lang nila napigil. So, yung galit talaga dapat ay meron tayong pagpipigil para naman nadadaan lahat sa usapan. Sa usapan lang naman lang nahahantong lahat. Hindi naman pwedeng hahantong yan sa ending. Laglag. Naku naman, nabitawan. Napakadulas siguro ng kamay ng paa. Naku naman, dapat kasi may tali. Kung ay talagang dapat sure o kaya naman nag-practice ng mabuti. Ito, yung diskarte dito nitong babae, lakasan lang talaga ng loob, 'di ba? Lumabas pa siya ng kotse, 'di ba? Kung iba-iba hindi lalabas ng kotse o kaya naman magstay lang siya doon din. Ang mangyayari naman babasagin nung stealer yung yung salamin, tapos wala na. Then matatangay na lahat. Pero ito kakaiba, naghabol-habulan pa sila. Ayan, ganun katindi yung diskarte niya. At marami pa siyang ginawang kakaiba para matalo niya na walang matinding sagupaan, na hindi siya nasasaktan. Ganun yung diskarte nito habang siya ay pinagnanakawan, di ba? Ginawa niya ng paraan para hindi makuha sa kanya lahat, pati na yung kotse niya. Ayun, umikot siya, ganun din. Ito yung malupit na diskarte. Eto, bibihira mangyari yung mga ganitong pangyayari dahil kitang-kita nyo naman ilan sila, bilangin nyo kung ilan sila. Hindi isang magandang, 'di ba? Hindi malimit gawin na yung marami kayo, then magtatapon kayo ng basura, 'di ba? Pansinin niyo, 'di ba, kalimitan sa nagtatapon is isa, dalawa lang, ganon. Kasi kung natatakot gusto nila magpasama, tsaka gabing-gabi o kaya naman ganung oras, 'di ba? Malimit, hindi ganyan. Kaya marami aga naghihinala ano yung tinapon nila, ano yung laban nung para siyang icebox na may mga damit na itinapon doon, na dito nga sila natagalan. Grabe, natagalan talaga sila sa pagkuha nitong naitapon nila. Meron kasi silang itinapon na kinukuha nila siguro yung takip na laglag. But ang pinaka dapat nating makita dito, sama-sama sila, parang one family na nagtatapon ng kung ano na nakuhanan ng CCTV. Oh, 'di ba? Siguro kung merong nakakapanood nito na may alam sa pangyayari, ay maaari niyang maikwento yan diyan sa ating comment section. Kasi tingnan nyo naman, ilan sila, 1, 2, 3, 4, parang 6, ganun, 5. Oh, ganyan. Tapos meron silang ang tagal nilang gawin yung pagtatapon. Pwede namang 1 seconds, okay na, 'di ba? O kaya naman naghugas ba sila ng takip? Ano yung ginawa nila doon? Nag-igiba sila doon, 'di ba? Hindi malinaw, kaya kailangan ay talagang iimbestigahan, titingnan kung ano yung ginawa, 'di ba? Pagka ganyan kasing camera, tingnan natin is pagka malayuan, hindi mo ni-review ng maayos, talaga mahihirapan ka mag-analyze kung ano yan. Ayan, kung ganyan, dapat talaga panuuring mabuti yung ginawa nila, di ba? Buti na lang, pumreno itong nakamotor. Kung hindi, nako, ito, ang mangyayari sa kanya. Tingnan nito, napakabilis, as in, sobrang bilis nitong truck. Pagmasdan yung mabuti yung mangyayari dyan sa truck, sobrang bilis. Oh, pansinin nyo, ay naku, sigurado. Ayan, no, ayan, ay naku, sigurado yung durug-durug yun dun sa dulo ng bangin. Bilis, as in, sobrang bilis nitong truck. Pagmasdan yung mabuti yung mangyayari dyan sa truck, sobrang bilis. Oh, pansinin nyo, ay naku,
sigurado. Ay, ayan o, ayan. Wow, naku. Sigurado yung durug-durug yun dun sa dulo ng bangin. Bilis, as in sobrang bilis nitong truck. Pagmasdan yung mabuti yung mangyayari dyan sa truck. Sobrang bilis. Oh, pansinin. Medyo epic yung pangyayari dito pero talagang maaawa ka sa nangyari. Hindi ko sana tatapusin kaya lang maganda pala ang video na to. Tignan nyo na, nagsitakbuhan na. Ayan. O, ayan yung isa. Tignan nyo yung bitbit niya. Hindi natin alam kung ano yung bitbit niya. Tumakbo siya and then andito na siya sa may parking. Sinusundan yung babae. Yan yung kung saan papunta to. Ngayon, tuloy-tuloy siya. Ito naman, may isang ito. May dala-dalang kung ano. At tinatawag niya. Hinahabol niya pa. Then, tuloy-tuloy yung isa. At ayan, malapit na siya. Panoorin niyo mabuti. Ang matindi dito, itong yan, babae niya. Tuloy-tuloy. Yung isa, malapit na. Ayan. May dalang. Diba? Tingnan niyo. Ano ang gagawin sa kanya? Pumasok silang dalawa. Ayan Di ba? Tingnan nyo. Kaawa-awa. Kung anong gagawin. Malamang ito. May pinuntahan sila. At ito. Itong dalawa na to, sinama niya yung lalaki. Yan yun, di ba? Ayan. Ito yung isa. Pinuntahan niya yan. Yung dalawa na pumunta dito sa lalaki na to. Pagpasok, ayun. Yung isa, meron pa yung isa. Malamang ang ginagawa nito is kinukumpronta yung isa. Then, pagpunta naman ng dalawa na yon, meron ding mga kasunod. Parang nagsumbong na sila sa mga authority. Ayan na, tumakbo na yung isa. Ilan ba yung laman ng kwarto na to? Ayan pa, tumakbo. Tingnan nyo. Yan yung, ayan nagsusuot pa. Yung dalawa. Matindi. Bakit sila tumatakbo? Then, yung dalawang pumasok kanina, pansinin nyo, hindi pa lumalabas. Yung dalawang pumasok. So, yung tao sa loob, ilan na? May unang lumabas, tapos may dalawang tumakbo. 3. Tapos, yung kanina may pumasok. 2. Di 5. 5 yung nandun. Tingnan nyo naman. At matindi yung pangyayari kung bakit meron pa silang tinawag na mga authority. Nakaabang na sila. Nag-aantay sa mangyayari. Malamang tinatawagan na, kino-call out na yung mga nasa loob na lumabas na. At ang dahilan na matindi. Kahindik-hindik yung pangyayari. Tingnan nyo naman. Actually, hindi talaga ako mahilig manood ng mga ganito, yung mga ganyang video. Pero ito, napatigil talaga ako nung makita ko to. Hindi dahil sa parang ano to, o ano yan, bakit may mga ganyan. Yung style kasi nito is a CCTV. So, alam naman natin kapag CCTV is talagang sigurado tayo na kuhang-kuha dyan yung mga ganap na hindi natin inaasahan. Yung mga ganap na pangyayaring ganyan, ay nako, kailangan alam natin, kailangan hindi natin pinapalagpas. Kaya kung napanood mo ang video na to, nako, hindi masasayang yung panonood mo hanggang dulo dahil ako rin, nang mapanood ko to, tuloy-tuloy kong pinanood, as in tinapos ko talaga. Dahil kakaiba yung pangyayaring naganap dito. Yung, yung mga nakatayo na yan, pansin mo naman. Ay nako. Sa huli, hindi natin inaasahan yung magaganap sa kanila. Grabe, matindi. Yung gantong kwentuhan, nagsimula lang naman yan sa simpleng argument or mga pagtatalo. Yes. It's either both side, hindi natin alam kung ano ang pagtatalo nila dahil CCTV yan. So, ngayon, umiral yung init, yung galit dahil
sa mga naganap. Alam naman natin na ang tao kapag ka nagalit na, merong mga tao, depende naman kasi sa tao, merong mga tao na talagang hindi na nila makontrol o kaya naman as in gusto nilang gumanti o kaya naman masyado silang nasaktan. Siyempre both side merong mga paninindigan yan, meron silang mga sinasabi, meron silang ipinagtatanggol, meron silang samahan, 'di ba? O kaya naman hindi natin alam kung ano yung kanilang o kaya naman lasing or ganun or what. Pero sa mga ganitong pagkakataon, bilang isang viewers, bilang isang manonood ng mga ganitong pangyayari, kung tatanungin namin kayo, kung kayo mismo ang nasa ganitong sitwasyon, ganitong pagkakataon, ano ang gagawin ninyo? So, ipalagay ninyo na andyan kayo sa pangyayari at isa kayo sa mga nakatayo dyan. So, ano yung gagawin ninyo? Diba? O, diba? Hindi naman natin inaasahan na may ganyan na magaganap. Diba? Ang hirap lumagay sa sitwasyon na ganyan. Kaya, di ba, papapansin natin ang mga ganyang pangyayari ay biglaan talaga yan. Isang iglap lang yan. Hindi matatapos yung 30 minutes. Marami ang magaganap na hindi natin inaasahan sa mga ganyang pangyayari. Grabe. Kaya, kung isa ka man. Yung nabangga ka na, nabangga ka pa ulit. Aray ko naman. Kapalaran ba talaga o ano ba talaga? Dapat kasi ganito, dahan-dahan lang pag aalis ka. Ayan, diba? Hindi gumalaw. Exit. Nangyari kasi dyan? Malamang nangangalabit sa mataas. Anak ko naman, sa ground floor ka na lang sana nangalabit. Parang hindi ka nalaglag ng ganyan. Naku, buti nakapagsuot ka ng pants. Grabe yan. Oh no. Ouch, sakit-sakit yan.